Good morning, ako po muli si Kuya Elmer, ang mag-aatid sa inyo ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ang ating pagtatalakay ngayon ay ang galit o puot o saloobin ng ating damdamin. Ayon kay Mateo 5 verse 21 hanggang 26. Ating pong tunghayan, basahin natin. Ang katuruan tungkol sa pagkagalit. 5 verse 21. Narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman. 5 verse 22. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang umahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid na ulol ka ay manganganib na mapaparusahan sa apoy ng impyerno. 5 verse 23. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos, at naaalala mo may sama ng loob sa inyo ang iyong kapatid. 5 verse 24. Iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagsundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. 5 verse 25. Kung may ibig magsaktal sa iyo, makipag-ayos ka kaagad sa kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Kung hindi ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. 5 verse 26. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kauli-huli ang barya na dapat mong bayaran. Yan po ang mga nangyayari sa sobrang galit, puot, hindi na makontrol ang sarili. Ayon kay Mateo. Galit, galit, galit. Alam nating lahat na kasalanan ang pagpatay ng tao, ngunit hindi krimen ang pagkagalit. Hindi natin ito hinahanay sa mabibigat na kasalanan gaya ng pagpatay ng tao. Ngunit para kay Jesus, ito'y malaking kasalanan. Ang pagpatay ay pinalalang pagkagalit. Iisa ang damdamin ng Diyos sa dalawang kasalanang ito. Nangangahulugan, ito na kung mawalan ka ng timpi at hindi mo makontrol ang iyong galit, nagkasala ka na rin ayon kay Jesus. Wala ka nang magagawa para malunasan ang pinsalang dinulot ng pagpatay ng tao, ngunit maaari mong iayos ang gulong idinudulot ng kaaway. Gayunman, kakailanganin mong magpakumbaba at humingi ng paumanhin. Balikan ang talatang 5 at 9. Pag-isipan ang sinasabi ni Jesus tungkol sa pagpapakumbaba at pagsisikap sa kapayapaan. Imposibleng tumagal ka ng hindi nagagalit at nakakasakit ng damdamin o ikaw mismo nasasaktan ng damdamin. Hindi lamang ang iyong relasyon mo sa ibang ang nasisira din ang relasyon mo sa Diyos. Sa malinaw at maigsing pangungusap, sinasabi ni Jesus na hindi ka makakalapit sa Diyos kung malayo o sira rin ang relasyon mo sa iba. Mga kapatid, kailangan kalma lang lagi. At sa muli, ako po si Kuya Elmer ang mag-aatid sa inyo araw-araw ng mabuting balita ng ating Panginoon. God bless and goodbye. Bye-bye. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan,
at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw.